Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for our trespasses, for our sins, transgressions. Father, a special intention sa tanang benefactors, donors, advertisers, the people who work with me behind of this ministry. Proteksyon ni Amahan, panalagi ni Amahan. Father, bless our church authorities, our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan Mayana. Bless our towers, different substations, hookups, frequencies, local and satellite. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, activities, businesses, with my loved ones, Alma and Tia. Protect them, heal them, panalangini ang mga tao, Amahan, who are closest to me, who work with me at the back of the camera. Father, in Jesus Christ's name I pray, imong padalanginan ang tanan nga nag-abli sa TV set, radio set, sa internet, nagsunod sa pamantalaan, let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. In Jesus' name, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hidden anxieties, prayers, worries. Amahan, touch is one of us one by one. Labi na nalay sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw kasing-kasing sa atay sa baga, sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscles, cells sa bukog, sa pali sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who are disabled, paralyzed, those who have hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases of our bodies. Father, please heal us, redeem us into good health. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, sa Margir Arcangel, Markangelis nga tanan, Tamas de Aquinas Agustin, Jose Maria Escriba, Padre Pio, St. Teresa of Calcutta, John Paul II, St. John 23rd, San Roque de Padua, Sabay Santa Ana, San Pedro Calungso, San Lorenzo Ruiz, Pula Anthony, Sofilo Camumot, Fulton Sin. Venerables, loved ones in heaven, please pray for all of us in Jesus' name. Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas kapitulo 14 1 kama 7 ngadtog 11. Usa ni ana kaadlaw ipapahulay miadto sa Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon ug ipadid-an siya pag-ayo sa mga tao. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busa misugilon siya ni ining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, kay tingali unyag may laing dinapit, kalabi pang halangdon kay kadimo. Og ang nagdapit kaninyong duha moduol moingon kadimo, say palingkura diha, unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Apan kung dapiton ka adto inoon lingkod sa labing ubos nga dapit aron ang nagdapit kadimo moduol moingon, higala. Balhin nga ri sa pinasidunggang dapit sa ingon niini, kapasidunggan ka sa tubangan sa tanang dinapit, kay kadto magpataas ipaubos o magpaubos ipataas.
Unya, mingon sa Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapitang imo maigala, o ang imo mga igsuon, o ang imo mga parinti, o ang mga dato nimo mga silingan, kay sila mobalos pagdapit kanimo, ug sa ingon niini, mabaslan ka sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, mo'y dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang, ang mambuta. Mapulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo, baslan kara sa Dios sa pagkabanaw sa mga matarong. Today, we are remembering Saint Eusebia, Benedictine Abbess, the daughter of Saints Adalbald and Rectrudes. She was sent as child to her great-grandmother. Saint Gertrude, the Abbess of Houets Abbey in France, her father had been murdered and her mother had sent her there for safety. She was elected abbess at the age of 12. And by then, Abbess of Martinez brought her and her community into her care. Eusebia and her nuns later returned to Homage Abbey. Legacy kining santa nga atong gihandom si Saint Eusebia. Nailo ni tungod kay iyang amahan gipatay. Despite sa iyang kasinatian, ang iyang amahan gipatay, wala siya kawad-i og pagtuo, wala siya kawad-i gana nga magpakabuhi pa. Gihatod siya sa konbento sa ginahan for safety reason. Later on, she decided to become a nun, to give up her life totally to God. And you know what? She became a saint. This is really life kung atong tanawon nga ang di maayo, disasters, pagkamatay sa iyang amahan, gimurder, ya ang trouble siyang pamilya, nagbitbit kang Eusebia sa pagpangalagad sa Ginoo o pagkasanta. May point is simple, kung atong tanawon ang iyang kinabuhi, taliwala sa imong mga trials, pagsulay, trahedya, problema, kasakit, gipangagian, just be positive. Sa Tagalog pa, pagdating ng araw, may kalalagyan ka rin sa iyong buhay. God will bless you in the long run once you are positive in spite of all negative circumstances that you are experiencing every now and then. Mauni ang akong paidumdum sa matag usa. Kung negative pa si Eusebia, di siya mahimong madre, di pud siya masanta. Maunang kining kinabuhi sa santa tong gihandom, naghatag nato og panig-ingnan nga panahon des mga katalagmas kinabuhi, positive ra ta. Pagabot sa panahon, ang Ginoo magpanalangin sa imuha. Why I know this reality of life? Because once and for all, with my wife, we suffered a lot. We suffered too much. We experienced different brokenness, frustrations, depressions, disappointments, heartaches. Pero kaming duwa, positibo sa among gibuhat, sa among panaw. And you know what, nakatabang ang among foundation nga ng Ginoo mi. Ako nagsugod ko ang Ginoo at age of 15, then my wife was a former religious. Mao nang ang spirituality niya laom na. Mao nang taliwa sa dagan namong gipangagian, amo na nang gikatawaan kadugayan. Just be positive. Ako ning gi-relate ninyo, gi-share ninyo. Kay gusto ko madasig mo nga sa inyo rong mga trahedyag pagsulay, if you are questioning God right now, stop it. Just be positive. God has a reason for allowing negative circumstances to come in our ways. Si Eusebia, tabangi me to become like you, positive. Bisan sa trahedya sa imong pamilya, positibo ka, o gani na santa ka. Iampo me for our healing, miracles,
enlightenment, and conversion. In Jesus' name, Amen. People of the living God, our power line for today, rise up, start fresh, see the bright opportunity in its new day. Make its new day the best day of your life. Barug, sugod ug utro. See the bright opportunity in its new day. Make its new day the best day of your life. This is my analysis sa kinabuhi. And this is part sa mga batid sa war, battle. This is included sa libro nga akong gibasa, Art of War. Na sometimes, muhimo ka og surprise attack sa imong opponents. Parang imong kalaban, matingala, and you can defeat all of them because of your surprise attack. Attack to the most unexpected moment for your enemies. Atakiha sila sa dili gyud nila gidahom nga takna. And you know what? This strategy method is also recommendable even to our individual life. Mas nga daw adlaw nga pagpanaw, kinanglan muhimo ka og surprises sa kinabuhi. What is this? Rise up. Kung na-down ka, nagantos ka, gisakitan ka, start fresh. Balik og uno. Revive, rehab, restore, redeem everything. Ngay mong ito ang tama. Kung galing tanaw di mo, kanang ni og pagbangon, then start fresh, start a new beginning. Rise up. See the bright opportunity. Do not see the dark opportunity or the dark side. See the positive side sa imong kinabuhi. Then, this is the best advice for all of us, including me. Make its new day the best day of your life. Life has no retake. Life has no replay. Therefore, matag adlaw unsa imong gihimo, himo agyod sa pinaka the best. Pinaka maayo. In other words, Ephesians 5:15-16, ayaw usiki ang imong oras, ang imong panahon, ang imong takna sa imong pagpanaw sa kalibutan. Ayaw usiki. Do the best of everything. Magkinaon sa manang dagan sa kinabuhi. Ug mao ning akong giampos Ginoo, tagaan ko niya grasya, kalig-on, kadasig aron nga akong gibuhat matag adlaw na pagmantala sa mayong balita. I can do this with all my best, with all my capacity, with all my heart, with all my mind, with all my spirit and soul in proclaiming the gospel. Nang mao gini akong gipangayos Ginoo grasya nga makasurvive ko, and I can do this schooling na yang gi-interest ako. Muna, ang concept nako, make a surprises sa kinabuhi. Make a surprise attack mismo to your own self. Make surprises rather. Meaning, kung panas uban daw naka, bagsak naka, kung tanaos uban, laluya naka, kalit lang kag tuybo, kalit lang kag bangon, kalit lang kag sugod ug uno, kay gusto nimong ipakita nga wa ka panginain ng loob. Sometimes, ning kinabuhi lakas ng loob is very vital in order we can continue navigating toward our divine destiny in life. Mao nang kinabuhi nga akong nakita na kay mga moves nga ang uban masyak, masurprise, maamis. This is part of life. Ug mo sa akong gi-practice sa akong mismong kinabuhi. Panahon nga nakita na akong kadawnunon ko, bangon. Kaluyahon, bangon. Ug mao sa nakita na ako nga strength to me. Nga pagmasakitan gali ko, damor ko nga mangisog, murag kabayo bitaw. Ang kabayo damor imong bunalan, musamot kakusog ang dagan. Mao ni ako nakita sa kong kagulingon because I analyze also myself. I discover myself, my weaknesses and strengths. One of my strengths, nga gusto na kong inyo usab nga inurture sa inyong kinabuhi. Pag masakitan ko, i-look down, tamayon, i-accuse, damurong kong ganahan.
Damor kong nag-crisis, nag-suffer, damor kong ganahan, move forward. Mo na akong strength. Mo nang I am very grateful to our God for giving me this strength. Mo na rason nga no, until this time, I'm still here alive, preaching the gospel. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, occasional givers, salamat sa inyong pagbalik. You are still welcome to join with us. Present givers, loyal and faithful, salamat inyo. I expect all of you to do your helps financially monthly because we have our monthly obligations to sustain our diverse ministries on radio, TV, newspapers, internet. I feel new comers to join on this ministry in replacement sa mga nangundang, naluya, oras sa mga mibiya na ning kinabuhiya. Thank you, our present givers, Titong Sailon, silingan ng Ilicor, Bispring Ilimon. Then, Salazar of Canulao, salamat. Juan Saguprice, parihaning Kumaring Injing, salamat kayo. Primo de Taipa, in Corsia de Limit, Marcelo Tirabosio, kumusta na tita, iyang pamilya. Tayo si Judil Galindez, salamat, haligi nato. With Mimi Satorihino, in courtesy of Quezon, silingang Dabuy. Juana Abuiba with Eric Abuiba sa Duero. Tay Cruz in the school ang Don Ogdonyas Bunayag with Ramon and Mads Wilma, mga school. Ilang pamilya usab nag-back up nato para sa atong monthly na obligation sa atong ministeryo. I would like to reiterate this. We pay monthly for our ministry. Mo nang ako di ko mauwaw nga magpainumdum, mangayo. Total ako manang gamit for the sake ng atong ministeryo, mabuhi niya ang ebanghelyo sa Ginoo makaabot ngadtos mga kabus sa espiritu in our remote areas around us. And also, thank you again, Balili Elementary School, Boss John Daniel, extends his gratitude. And also, Boss John Daniel, together with our ministry, nagpaabot sa pasubo ngadto sa pamilyas mga Mura of Garcia o mga Lo of Garcia. Unang sa mga nagbangutan, namis inyong likod, gaampo ninyo. And also, Kumaring Nursing, Galbo, pagpalain ka ng Diyos. Hilda, Kagampang, pagpalain. O Maria, nainumdum ko limo, muagi ramidiha. Pagpalain ka ng may kapal. O sa tanan nga nagpadalag mga gifts like anak ni Dikyo, Duting og inahang bibit, si Yung, salamat kayo. Nelo sa Sibisan family, again, thank you. Bilyong, salamat sa imong efforts. O sa kandihay, natahigalang RG Hardware, silingan ninyo mga kastrudis. Ninumdum ni kong nay Fee o tay Manuel, Dias Tugas, silingan ni mga chupi. Amiga sa ning inahan. Matag Domingo, madungog ta sa DY RG Indulman. Kondolinsab sa pamilya di ay ni Judith og Dumi sa pagpanaw tay Juan. Sa tay Juan ato sa ning higala sa ministeryo nya nairadyo ilang pamilya gitugutan nga magwalit ta matag Domingo sa buntag. Silingan nimo na inahan o Doña Mildred. Again, Madam Mildred Bitangkor is also working with us. She's one of our pillars. Usas tong haligi na si Abo Natasya, mga negosyo, uban niya mga produkto na sa Altia. And very understanding woman. Tungod kay nakasabot siya nga kining bag-ong musod og negosyo like me, magkapa-kapa man gina tungod sa adjustment, study, lahi man gunang theory ug actual. Ako daghan kog theories tungod kay ako man ang nagian appeals tong subjects, entrepreneurship, training, seminars, pero lahi gyud actual. Kamang gikatamas ginawa. O nang salamat sa mga nagpautang, mga ning back up nato sa negosyo. Salamat inyo daan. Thank you so much sa inyong pagsabot. Usana si Doña Mildred. Please, pardon
Siluwa ko ninyo, mga nautangan ako, ginagmay raman po noon. Mao na akong gipaabot. Ug also thank you tay Juan Balaba of Malbog, anytime na tay request sa iyang expertise sa tubig sa Malbog, people of Malbog, mahal ko yung lahat. Thank you. And also Rocky May Itim with Hermes Asibis og Jupers. Mao ni mga tao nato anytime atong requison way pagbalibad kun natay mga urgent nga mga trabaho. They are working sa Paraiso Resort katong Delilah kani naa naman as pamilya sa mga Asibis. So datong pamilya tuwa sila nagtrabaho dito yampo dinyo diri sa Hagna. Iapil nyo gampos Madam Daisy Valderrama. She needs millions of prayers at this very moment. And also Edgar, our co-worker of this network. Iapil nyo ampo ang mga trabahante diri para we can serve the best diha ninyo sa entertainments. Then, lastly, timanin ninyo nga matagbayad ninyo sa matagbulan sa inyong subscription fee. Naka-contribute mo sa atong artisan feeding. In fact, our aming artisan feeding will be held in Cerboliones sa Iskaya Tribe, birthday na ni Boss John Daniel. Nakatabang mo, gikuha nag-percentage, mao nang ayaw mo og kapoy-kapoy bayad sa inyong obligasyon. Ngano, kay di lang nalingaw mo sa atong mga salida. Unya, in behalf of this network, I would like to repeat this. Kana mga salidang kabalik-balik sa mga channels di na sa San Miguel Network, gikan na og Manila. Nagpalit ang San Miguel Network anang mga channels, mao nang magawa tag unsay ilang i-feed isalida. Di na amo diri, we have no control. Ang atong control diri ang pagpadindot sa signal, pagpaabot yung balay, pero kanang mga channels diya di na naamo for clarification. Bungilaya people, mahal ko yung lahat. Thank you Edmundo for your radio set sa imong rila, pinanggang bana ni Edita. Salamat sa mga tanong, bulak. Thank you also for working. Mga volunteer, salamat. Like Bibi Lecciones, thank you for campaigning ang mga taga Mercado, mamati nato. Like from Jik Dry Goods, ng ilang mga sub-branches na yung mga radio set, Tapads Montire, naasad, kada adlaw ni Gatingog. Salamat ninyo sa mga nagpatingog. Akong libro available sa Altia, ang atong highlights sa Altia Business Center, Pure Tablia, mao ni ang kabilin sa among pamilya, og Floor Coffee. Kami ray gidisplayan ni Floor, natay groceries, natay snackan, Pans Carolina, natay mga religious items, mga nobinahan, and we're trying to improve everything in the days to come. Iapil ninyong ampo. Unya, akong pasalamatan mga patronizers, subscribers nato sa atong network ug sa atong mga related businesses sa network ug labaw sa tanan sa atong Altia Litson Manok nga nakita nato everyday na agi mga nagpatronize nya nakadungog gali kog feedback. One of my benefactors before na wa na sa katabang nato pero ingon siya, you know what, bisan wa na ko katabang sa ministering Edsel, kami mo palit og manok, ijawat makatabang mi sa iyaha. Lipay kay ko nakadungog ko, di lang nako i-mention pero kabalo ko if they are listening to me, nakasabot sila 15 akong gipasabot. Nagili mga tao sa palibot nga mga faithful loyal, kay di sila katabang sa atong daily broadcast, aris sila sa atong negosyo ni suporta. How? In what way? In patronizing. Ako na nakuha nga info this morning pagyod. Manang salamat sa mong pamilya here in Hagna. Usbon ako, kami lamang ang pwedeng mulutog ulo, pabo, pato, tungod kay dako ang atong equipments. Gusto mong fresh cook, ingna ang nagbantay sa Altia, tapad sila kay Vulcanising Shop, ilang nilurin ansang dapit na spahina, dapit karsada. Sa wagid kakita, atbang sa Angel's Pisa, na diyang Saira. Or else diha in line sa kang Ate Marilyn galamiton nga teritoryo nadia Altia Litson Manok. Labi na, we are preparing for the coming November 1 or Wednesday or Thursday. Mao na kon magpa-booking magpaluto, do it today, tomorrow, aron nga ma-arrange sa mga workers nato tungod kay
tingdasmag ra ba nag mga magpaluto tungod sa mga handa na mo'y ulos baboy, pabo, whatever, ipabook ninyo para makaanda mga atong workers. Uban akong jerkit kadurna. So much for that. Again, salamat. Pagpalain kayong lahat. Ayaw kalimtin yung ampo si Alma og Tia, labi na akong anak si Tia. Kaya na-stress sa ilang Centuries 32nd Foundation Day. And the nuns of Centuries told me, sa brother, kabalo ka, pag niya misagna, mo bisita mi, maminaw ba mis imo. Munang, congratulations, Centuries, for celebrating the Foundation Day in honor also of God and Centuries of Cha Jesus, usa sa akong mga devotions. Dito ta, bibo kayo. Munang, again, congratulations, Centuries. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pag-imbitar sa mga parisyo ni Kristo. Si Kristo, kaon dito, while eating, Jesus never wasted time because He spoke parable about humility and boastfulness. Ingon si Kristo, nga naay mga tao sa katilingban nga kun imbitaron gali og bangkite, kasal, birthday, whatever, magpili gyud na sa pinakadindot nga lingkuranan. Bisag wa pa palingkura, gusto gyud mulingkod diha sa pinakadabis nga lingkuranan. Nakapamalandong ko niini, why this is our naturalisa, why this is our nature, nga gusto gitang mulingkod og pinaka the best, pinakadindot. You know what, tungod ni kay kita manggod sa atong pagkatawhanon, we are hungry, thirsty of what we call attention, nga dalitang ma-recognize, mainungan. We are hungry many times of belongingness. Gusto tang ma-appeal. Gusto tang ma-recognize. We want acceptance because we are hungry to that. Acceptance, belongingness, recognition, affirmation. We are hungry of approval. We are hungry of attention, nga gusto gitang makita. Mo di rason nga no, nga gusto gitang mahimong front liner sa usa ka event, sa usa ka activity, kay gusto tang mahinungan ato giyang naturalisa. There are times nga okay na, but there are also times nga di na okay. Tungod kay kuningana ang imong attitude nga gusto kang magpa-front line, although di na imong dapit, masupalpal man ka, maulawan ka, sumabot. Kay tingali, somebody is already reserved for that chair, for that position, for that location or place. Mao nang ang nindot kung magulat ka, kung agdahon ka, imbitaron ka sa usa ka panimalay, sa usa ka dapit, magulat ka asa ka palingkuron, asa ka padtuon, magulat ka asa ka padayunon. Mao ni ang pinakadindot kung nahibaw ka sa imong lugar, nahibaw ka sa imong capacity, disposition, nahibaw ka sa imong posisyon, nahibaw ka kung asa lang kang dapita sa katilingban diin kagapuyo. This is knowing oneself. Nahibaw kag unsa ka, nahibaw kag kinsa ka, nahibaw ka sa imong estado sa kinabuhi. Pero daga nato, you know what, we cannot control our within, nga gusto gitang magpapritin, gusto tang pirmitagdon, pansinon, gusto tang i-recognize, gusto ta nga makalingkod tas pinaka nindot nga dapit lingkuranan. Mo ni ang concept ni Kristo. Ngano, tungod kay nagpakita ni nga ang tao is
hungry of position, power, lugar sa iyang kinabuhi. Ipinotis ang tao nang ipatay tungod lang sa gahom. Ang tao nang ipatay tungod lang sa posisyon sa usa ka butang nga lumalabay lamang unta nining kalibutana. You know what? Pag mangilog kag butang nga dili imo posisyon, lugar, you committed a violation according to our law. That is usurpation. Usurpation means taking someone's power, authority, position forcefully. That is the meaning of usurpation. That is punishable according to our law. And we do it many times. Nga daga nato gustong mangilog sa posisyon sa uban, sa titulo sa uban, sa ranggo sa uban, sa pabor sa uban, sa asset sa uban, sa kabtangan sa uban. In fact, we can notice also daghang nagpatay tungod lang sa mohon. Kabong sa mohon, utlanan, boundary, sa yuta, pila lang kadangaw nagipatay. Kahoy, nga niturok, gailog, kakinihaay, kinsay tag iya. Ngano tungod kay gusto kang muangkon bisan dili imuha. Mao ni ang usas mga hungers of man. Kining pagpangilog sa pabor, panalangin, posisyon, disposition, estado nga di iya. Why? Probably, this person can't wait kung kanusa ang iyang turn nga hatagan sa Ginoo, pabor, panalangin, grasya, milagro, kanang maghuwat siya bag kanusa ang iyang turn, kanusa ang iyang time, kanusa ang iyang oras ug takna nga iya na pod nga blessing, pabor, panalangin, posisyon ihatag sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Because we are in hurry to acquire everything, even the position, disposition, estado, degree, assets, wealth, favors, blessings of other people, mo nang gusto na tong ilugan. Because you are in hurry. People, if ever you know how to wait, to persevere, if you know how to relax yourself, if you know how to adjust yourself for your own turn, kabalo mo, di gid ka mangilog sa dili imuha. Like in our gospel, na mga tao, according to Jesus' observation, mangilog ug lingkuranan bisag diila. Ngano? Dili kaulat nga ingnos tag-iya, lingkod diri. Lingkod diha. Gusto kitang mulingkod dayon bisag wa pa instruction. Nya na day gireserbaan ana kinsay mulingkod. Whether people of the living God, ingani baya ang tao nga di magulat kanus ang iyang time, takna, gusto di mo, ora mismo, karon dayon, maangko di mo ning butanga, posisyon na, gusto di mo nga ibo na ning mapaymuslan ning grasyaha. Because we don't know how to wait, to relax, to adjust ourselves, di ta ka mao magulat. Kaba mo unsay ending ana, gusto nato harason ang uban, aron maangko lang nato ang unsay naan nila. And this is the reason why we are in jealous, we feel insecurities in life, we are disappointed, frustrated. Why? Because you misunderstood your mind, your heart, yourself, nagselpiti ka, nganong sila na posisyon, na wealth, na gahom, na grasya, na panalangin, na asinso, while ikaw nag-antos, nagkalisod-lisod, wa pa moabot ang imong turn, wa pa moabot ang imong panahon, wa pa moabot ang imong takna. The bottom line of what I'm speaking, kamaunta ka, mukalma, maghuwat, kung karusa ang imong turn, karusa ang imong panahon. And you know what, kining akong gisgutan, nga naturalisa sa tao, nga di ka mo maghuwat sa iyang saktong panahon, takna, timing. This is visible. Bisa ka nang mulinya ta mo bayad og kuryente, pananglitan. Namgi mo salot, muna ako ay avoid it. Di ko mo linya apil arikos mga pwede nato mapadalhan nga manghigala nato. Anas ilbisi, makuhatag kwarta, magpadala. Even in our church, pag mulinya kay magpa-pre-over, mukalawat, or unsay imong
barugon, mo-offer ba? Tingala kita, nganog yung mangilog og pwisto, mangilog linya, musalot. You know what? It is not good. It is wrong. Because it shows nga di ka kamo maguwat kung asa kang dapita pwedeng mo barog mo linya. Di ka kamo maguwat sa imong turn. Bisan sa kalsada, na uban mo overtake, kaya di kahulat og traffic. Di kahulat nga madilid pila ka minutos, pila ka segundo. Mao nang mo overtake, madisgrasya, unya, magwild, nganong nadaot niyang sakinan, although iyang sayop. Mupalit tag tindahan, mulinyag mall, magpa-inkas, pans ba na kanang magpa-kwintada kas imong gipalit, mangilog ta, kay lisdan ta muhuwat og dugay. Pila bag sinihan, asa ba'y pwede pilahan? Lukat og ticket ka na. Sus, pagting season galig pasayro, perting taas ag pila. Ang atong weakness, gusto gitang mo salot, makiglalis, makig-away, kay siya nauna, siya dapat unahon, siya una entertainon. Kabalo mo, ingani kita, ka-weak. Ingani gyud ang atong kinaiya. Kadi kita ka mao magpaabot kung kanusa ang atoang time, oras, kanusa ang atong turn, kanusa ang atong lugar. Gusto ta daliun tanang butang. Gusto ta instant tanang butang. Gusto ta nga paspasan tanang butang. Kabalo mo ako gyud nang weakness pod. Gusto gyud ko pirmi magdali. Mo ni rason nga pag naagli ko'y ipatrabaho, ipahimo, gusto ko abrupt ora mismo, di gusto delayed. Ug na ako'y ipatransact, di ko gusto mulinya ako ng weakness, pero you know what? Sa mga panahon nga nag-ikyas ko ana, ibutang no kas Ginoong maghuwat kag dugay na ato bas mall, ato sa hospital, huwasa, pahuwaton kag dugay, dugay kang paabot, ana nimo ma-develop imong kaugalingon. Kung ano man niya, then I analyze, I reflect, I meditate, I discern, tungod na kay ang Ginoo gusto siya, nga ako mismo, kamao ko mag-practice aning virtue, nga kamao ko mo kalma, mo adjust, kamao ko mo relax kung kugalingon, maghulat, kanus ang tama og saktong panahon. Do not rush everything. Do not do a rush move sa imong kinabuhi. Impossible. Huwata ang imong turno. Mao pa nang uban, manggiaway, mamasahiro, mag-ilog, karos iyang turno, kay di ka huwat, mangilog pasahiro, mao na maglalis, mag-away. Kay nga na lagi atong sakit. Because ato ng weakness, kay ba mo ato po na na-apply sa tong everyday life toward God. Nga gusto na ito, padali-dalion na itong Ginoo, Lord, tagay na kong pabor, akong silingan, imo nang ipaburan, tagay kong bahandi, panalangin, milagro, akong silingan, Lord, imo nang tagaan, nakuha pa, mo nang mag-uul ka sa mong galingon, mag-blame ka sa Ginoo, magbasol ka, magmahay ka, nganong siya, ikawa pa. Kabalo mo, di man na problema sa Ginoo, ta. Kayong Ginoo, namang gimayong plano ni mo, Jeremiah 29:11-12, ang problema, ikaw. Kaya di mo ka magawa sa mong turno, di ka magawa sa mong oras, di ka magawa sa mong takna, di ka magulat, kanusa ang imong pabor, kanusa ang imong posisyon, kanusa ang imong lingkuranan, because chair, lingkuranan, symbolizes favor, authority, power, mo tanang chairwoman, chairman, lingkuranan, miss power. Ang akong gimin aning ebanghelyo no what? A certain favor sa usa ka tawo, ayaw iluga, kaya na anay grisibaan ana ang tag-iyas kumbira. Ato ka kumbira, ulingkod ka na, ingong tag-iya, ayaw diha, mauwawan ka, magulat ka, asa imong turn, asa imong lingkuranan, asa imong lugar, kay naigiandaman ana. The same, between human beings and God. Ngayon kalibutanan, na naigiandaman ang Ginoo nga paboran, it does not mean that God is unequal in His treatment to all of us, because Proverbs 22, each one of us is equal in the heart of God. No! May puwit, matagtao, na iyang turno, sa pabor, panalangin, position, gahom. Even in the politics arena, kabantay mo, naiuban, delayed kaayo ni appeals politika. Pero kita ninyo, misuybong, mituybong, or else muraog, parasyot,
paspas kayo yung progress yung political career. Ngano, probably iyan na ng timing, iyan na ng turno. Ang mga nag-una niya, wa na, laos na, pahuway na, wa na ikabuga. Mao na ang kinabuhi. Ang uban, ngita lag timing, kalusang yang timing. I don't think so nga katong tawana, nga ning soybong siyang political career, nagmahay to sa Ginoo, Lord, siya, mauining daog, ako, wa pagig ko mapolitiko. No, mingon siya, someday, mahisama ra ko ani, o mulabaw pa ko ani. Mao na nindot nga kinaiya ka ng kamao ka maghuwat ba? Kamao ka magpaabot. And the hardest thing to do on this earth is the time sa paghulat, time of waiting. Kanang time sa pagpaabot mo na pinakalisod. Pero I practice this already in my heart, in my mind. Because some people told me, Edsel, ayaw pagdali. I heard this many times from some people, ingon sila, Edsel, ayaw dali. Ako po nang napamalandungan, unsa may akong dalian. I'm too young. Unya, somebody also told me, unsa, Brad, kabalo ka, imong sakit, psychological. Therefore, based on the vital signs, mga laboratory, nindot man, healthy ka. Nakapamalandong ko bitaw, no? Healthy siguro ko. Kaya may taong way upan, pero generally speaking, based sa vital signs sa mga laboratory, okay man, healthy ko. Nangunaw na ako, si dalian ako, nga, dugay pati ko mamatay, daghan pa kog himuon, daghan pa kog mahimo, si dalian. Mo gani akong una-una, gipamalandungan, nindot kayo pag di ka magdali sa kabutang. Anyway, nasa time dapat ka magdali. Malit niya kag sakyanan, malit kag oras, nakitambungan, ang magpalanganlangan ka. Kanang lahi po na nga aspitos pagdali ba? Rush move is required. Mo sakay ka og eroplano, bijaan ka, di ka kaabot sa boarding time. Maglangan-langan mo og ablis yung TV radio, adi mo kasugod sa akong programa. Na mga time nga dapat ang pagka-rush, pagka-madalion is required, but not all the times. Labi na sa mga big favors, pabor, panalangin, posisyon, grasya, ayaw iras na. Kaya ang Ginoo nagulat ra gid na sa iyang saktong takna para dimo. Kay ngano gitan-aw sa Ginoo kung kamao bagi ka magpaabot sa imong turno. Kay si Kristo sa ebanghelyo gahisgot, anay mga tao nga di maghuwat, kalus apalingkuros tag-iyas kumbira. Mo lingkod bisag dili iyang lingkuranan. You know what, when I was young, I was scolded by our class advisor because akong weakness sa una, kay usa man tas mga kumbaga, di pwedeng nangambog ta. Kanang buutan sa klase ba? Nya, permi pinanggas, magtutudlo. Pero there were times in my life nga mulingkod kog teacher's table, that is prohibited. Ngano, you act like a teacher. Some people scolded me and even admonished me not to do it. Then, I realized, bitaw no, anong ulingkod mag teacher's table, pag na-activity ba, himuon ato kalingkod, puli ka sa maestra, wato'y dautan ni mong intention, kay to araman ka nagtrabaho, pero the place is not yours. The place is not good for you. Nakaralize ko, ana. Ako nang nabit-bit hangtod karon nga kung mahimo ayaw dali-dali lingkod ana, ayaw dali og gamit ana, ayaw dali og pangilog ana, himo ana, ayaw pang wakli sa uban aron ikaw maoy mapaboran. Kay mao ni ang bottom lines tong ebanghelyo, ingos Kristo na mga tao imbitaron, mangilog og posisyon, mangilog og dapit, mangilog lingkuranan. Di maguwat, ulawa noon. Kay gustong magpagarbo, gusto siyang tauron, gusto mailhan, gusto siyang naaspedistal, gusto siyang mahinungan. Anyway, ingana ra ba punta sa makadagang higayon. Pero ang nindot, you know what, mother people, kanang maguwat ka sa imong turno, maguwat ka sa saktong panahon. Nakapamalandong ramang ko ani. Before I saw Tayo Dudong Limtsua in CCTN, satellite ministry nato, I saw Brad Sok Fernandez only on TV. Or else nakakita ko niya sa una when I was young, magwali siya sa mga events sa itong Diocese of Talibon.
Pero kabalo mo, wa ko masina nila, ako rang giampo, someday, ako na silang mahimamat, and someday, I will be with them. And you know what? Ang amazing things na itabo, di lang ako silang ikauban, kundi parihami, nga naay mga programa sa satellite, nagwali to the four corners of this country, Philippines and outside, pag-abot sa saktong takna, sa saktong panahon, sa saktong oras. When God allowed me to have my studies in Cebu, everything was arranged, was orchestrated. It was a divine arrangement of God for me and to the people nga nahimong kabahin sa akong kasing-kasing dito. Ngano, saktong timing, saktong takna. Ang Ginoo kamao mang-arrange, kamao magpayluna. Mao na whatever nga imong gibuhat, huwatang imong turno, huwata imong oras, huwata imong dapit, pag hilom, kumahimo, kay naa kay maayong dapit nga giandam ang tagbalay nga nagimbitar nimo or else ang Ginoo. Ang atong inadlaw nga batasan, apply binato nga sa Ginoo kanang gusto mangilog og sa pabor butang or lingkuranan sa tao sa atong adlaw-adlaw kinabuhi. Ato po nang na-apply nga sa Ginoo kay ngano pag makakita ka sa uban gipaboran imong questionong Ginoo nganong sila. Imong Ginoo, anak, wa na magpasabot kung gipaboran nako sila. Wa na imuha. I receive already what is best for you, what is good for you. Pero paghuwat sa imong turno, mao ni words Ginoo para ninyo. Kung nagdali mo, ayaw dali. Kung gusto mo pabor, panalangin, milagro, grasya, ingong Ginoo at this very moment, huwata ang imong turno, huwata ang imong oras, huwata ang saktong takna sa imong kinabuhi. Kung kanus ang Dios mububo nimo og panalangin, mububo nimo og pabor, mububo nimo og daghang mga katingalahang butang sa imong kinabuhi. Huwata na, pabuta na. Mao gini ang akong gituan sa dagas kinabuhi sa tao. Nga nagi time nga kamaugi ka magulat sa imong turno, imong lugar, imong posisyon. Huwata na. Ako makakita kog politicians nga mga ngilngig karon, mga politiko nga mituyhaka og kalit. Deep inside sa kasing-kasing mukatawa ko. Ngano, ila na pong takna, ila na pong turno. Makakita ko mga taong na-promote, makakita ko mga taong gipang bless sa Ginoo, gipang tagaag posisyon, ila na pong takna, ila na pong oras sa dugay ng sakripisyo, sa dugay nila nga pag-antos, gitagaan na sila sa Ginoo ilang turno, ning daog, gi-appoint, gipalingkod sa usa ka posisyon, responsibilidad. Kaya naguwat sila sa ilang saktong takna. Kay matagbutang na isaktong takna, Ecclesiastes 1, matagbutang has its in order or everything is in place. I'm not mistaken to this statement. Matagbutang is put in order by God. Everything is orchestrated by God. Everything is arranged by God already. Sa matag nilalang, basta ka maulang ka magulat sa imong turno. Turno sa imong kayuhan, turno sa imong pabor, turno sa imong panalangin, turno sa imong grasya, turno sa imong pag-asinso, turno nga mo prosper ka, turno nga mo kita kag daghan, turno to become prosperous financially in everything, turn for you to become abundant in everything. Naiturno ang matag kinabuhi. Kumbaga, nailingkuranan ang matag tao sa kalibutan. Not only power, if we talk about chair, lingkuranan, not only a position, not only a favor, not only an object or a thing, but you know what? Chair means a place to sit with, to be with, to locate yourself, to have a certain responsibility on this earth. Matagtaw na ay lingkuranan nga giandam ang Dios nga imong pagalingkuran in order you can exercise the purpose of your existence. Sirach 33 verse 11 it says, matag nilang gitagaan og taha sa Ginoo.
sira 40 matag tao, pagimugso pa lang, na anay responsibility tahas nga gitugyan sa matag tao. Pagkaimugso niya, dili, ditsong iyang gigampanan na. It takes how many years? Ang uban, ni 30 na lang, ni 40, ni 50, mapay pagsugod siyang tahas. Pagkadugay, pero naigiandam ang Ginoo nga tahas responsibility nga iyang himuos kalibutan aron ang iyang misyon matuman in order ang iyang purpose of creation will be fulfilled, will come into reality sa iyang kinabuhi. Lingkuranan means our task, responsibility. Ang dapit di inta gibutang sa Ginoo. Ako gibutang ko sa Ginoo dili sa priesthood, not as ordained minister, because that's what I dream in the first years. I wanted to become a priest or a minister, whatever. Ako gilang gidamgo. So, ko seminaryo kadiyot. So, ayan ako. Minaw na ako kung sikasing. I took exams, entrance examinations. Tagahan, kung gipastran, daghan sang wa. Kaya akong isulayan. Dito na ako nabasang, di gini nako, di gini para nako. The chair for priesthood is not mine. Kabantay ko kung kinabuhi, kabalo mo, pag naagli mga kalibutanong mga competitions, di ko kadaog. Nya di ko kaabot sa, kumbaga, at the top. When I was in high school, elementary, college, di ba ako nakapamalando nga tingali di gining mga butanga mo'y gusto sa Ginoo nga akong i-achieve sa akong existence. Kanang rank for being eagle rank sa Boy Scout, ako man na. Because I had already all rank sa Boy Scout. Ang usa na lang wa gyud nako madawat nga titulo, ang eagle rank, the highest rank. Ambot di gyud to na dayon, wa gyud. Although I was qualified. And many more. Na mga contest di ko kadaog. Pero contest kantag saya, wag gyud ko kasuwaya na. Nakoy mga gipangapilan kaniadto pero di gyud mo prosper ba. Sa una dugar akong pamalandong tingali di ni may gusto sa Ginoo nako nga akong i-achieve sa kinabuhi. Tingali kini gyud kay nakita man ako in the spiritual arena like this, in the evangelization arena, daghan man kog mga nahimo sa kinabuhi. Dagan kog mga, kumbaga, na-achieve sa kinabuhi. Dagan kog natabangan. Mao nang nahibaw na kog asa nga akong lingkuranan, nga gusto sa Ginoo akong lingkuran. For now, God puts me in the chair of evangelization using modern technology. To work with the less fortunate, to work with the poor, to work with the indigents. Mo ni ako nakita nga naa ako diri gibutang. Ano yung accept that? Mo nang karon I am trying my mind, my heart nga di nako mangampa kun ang uban gipanalanginan, gipaboran in their careers, in their professions. If they are blessed in that fields, di na ka mag-mind. Mo ni akong gi-practice kung mag-mind man ko nga wa man ko gibutang sa Ginoo ng lingkurana. Kasi Kristo pa, yung verse sa Ebanghelyo, matagtaw na ilingkuranan, magulat lang ka, kanus ka palingkuron, to exercise, to use that chair, that authority, that power, that charisma, that gift. Niya ako nakita na akong kagalingon, gibutang ko sa Ginoo sa lingkuranan sa pagkamagwawali. Ordinaryo, sama ninyo, makasabot, niya inyo sang masabtan, makarelit mo, makarelit sa kuninyo, kay parihata, mga ordinaryong nilalang. Ako na nang gidawat, nga mao ni ang akong lingkuranan, posisyon, or else pribilehiyong gihatag sa Ginoo sa kuwa, to work for, to do on this earth. Tungod kay sa among dugo, akong lula, ginagmayroon nilang negosyo, malindag kape, mangmalit og kalubian, maglugi, magtinda ginagmay, naipainitan, mo nang dugo namo, negosyante baya, pero sa ginagmay paagi. Akong inahan, mamaligya, og suman, bibingka, tabliya, mo ni negosyo kung ginikanan ron. Mag-uuma, mananugbasak. Mo na kanang pagka mag-uuma, hilig og yuta, hilig og tanom,
napanudod na sa akong lulog lula, hantos kong ginikanan, hangtod do naglates kong ugat. Nya ni kalit kog abot sa point nga nagdegosyo ta, ginagmay, hinahinay, tingali, mao ni ang turno nako nga magsugod kog negosyo, dili samas negosyo sa akong kalulahan. Tingali in other version, in other way, one way or another, ako ng turno. Nakita sa nanako, tungod kinaglatay sa mga ugat, nga hilig mig negosyo, nati sari dinagko, ginagmay lang, hilig mig panguma, munang karon natinga ko nganong mauni akong gi-focus, mauni akong gibuhat, mauni akong gikabisihan. Ngano tungod kay probably usap punis mga lingkuranan nga gihatag sa Ginoo sa kuha nga akong exercise gamiton kay naman sa akong dugo naglatay nga negosyante gikukutok. Please don't get me wrong, negosyante gikukutok ever since nahuman gali kog eskwela college manindag gali kog tabliya, di ba Tagalisya? My beloved hometown, gitulis manggali ko, hapit Patya, di ba? 2005. When I was with Father Dodo Boyles, convent boy ko, iyang sakristan. Father Dodo is assigned in Ubay Parish as conventual. Pinangga ko ana. 4 years ko nagpuyos kumbinto. Nag-assist ko sa misa kada buntag. Ako'y mupukang Father Dodo, kada kadlawon. Una pa ko mata. Kasuway ko ana. Nadang sa daig paninda. Munang sa dugo gid nako negosyante. Munang ako lang nakita ba asa nako sa kalibutan, I question myself many times, asa na ka-idsel? Tingali wa na ka mulingkod sa lingkuran ng gusto sa Ginoo, ting gusto ka mulingkod og lain. Munang wag ko magapil-apil sa laing butang. Sa mga butang nga wa palingkuras Ginoo sa kuha. Tingali not now, in the near this to come. Kaya na may dagang lingkuranan available ba? Ang problema lang nato kay magdalit ag lingkod bisag dili atong lingkuranan. Pagwat sa imong lingkuranan, may lingkuranan lagi ka. Nagiandam sa Ginoo, lingkuranang masinso ka, lingkuranang madato ka, lingkuranang makwartaan ka, lingkuranang masipii ka, lingkuranang ma-accountant ka, lingkuranan nga mabugado ka, lingkuranan sa pagka-doktor, lingkuranan sa pagka-pari, pagka-madre, unsa pa, lingkuranan sa pagka-bishop, lingkuranan sa pagka-sunupapa, may adlaw maabot ra ka ana. Pero na ako'y tips nga ihatag ninyo today, ako mga pinangga nga mga taga-subaybay. Nga pag makakita galimos uban, nga gipanalang ipaboran, gipalingkod sa ilang nagkadiyang lingkuranan, unya ikaw nagtuo kag wa kay imo ra ginanguna-una. God prepares already not only one chair but many chairs for you to be used to sit on this earth. Nasa lingkuranan giandam para nimo. Huwatra, kanus amay yung Ginoo. Hala, anak, lingkod ana. Mura ba si Bangilyo? Dapat daw, ingos Kristo, pag imbitaron ka, maguwat ka ngayong tag-iya, lingkod ana. Ayaw diha, dari ka lingkod. Because it shows humility. 1 Peter 5:6, may adlaw ra, kung magandam ka, magpaabot, ituboy ka sa Ginoo. Sa saktong takna. This is written, 1 Peter 5:6, ituboy ra ka sa Ginoo sa saktong panahon. Meaning, ibutang kas Ginoo sa imong angay nga lungga, the exact place, the exact location, the right chair sa imong kinabuhi. Muna nga akong tip ninyo, situit nga nahibaw na ka, unsang lingkuranan nga gusto sa Ginoo imong palingkuran. What kind of chair God wants you to sit on this earth? Because I know my chairs, kini akong pagwali, isip ordinaryo, wala ko mangarap nga mapari, kaya imposible na. Nya simple lang akong kinabuhi with my family, magnegosyo, manginabuhi, nya magwali, mag-alaga dinyo, makatabang ninyo. Mao ni nga ako nakita nga lingkuranan gipalingkuras kino sa kuha. Beware kung tagaan gali mo sa lingkuranan, to sit, to be used, because it means power, opportunity, privilege. Do not abuse it for your own gain and for the sufferings of the people around you. Mao ni pirmi nako nga gipabalandungan nga nining pribilehong gihatag sa Ginoo, I can use this for His honor, for the benefits of other, and not only to me. Anyway, ma-benefit man gyud ko kay nagwali man, i-bless ko in many things, most of all salvation. Pero ang concept nako, this teaching reminds me na dili untang akong interest, akong kagulingon kundi kamo ug ang kay mayaas Ginoo. Mao ni ang paggamit sa lingkuranan nga gihatag sa Ginoo sa matag tawo.
Use it properly. Use it correctly. Use it for God's honor and glory who created your chairs, who gives you, who makes that chairs for you right now sa imong kinabuhi. Use it for good. Ayaw gamitan ng imong gahom, imong lingkuranan sa pag-abuso, pagtamak sa uban. Unya, do not be ungrateful to the giver of that chair nga naa nimo, ang Dios. Muna kung gipaboran ka, gipanalanginan ka, giblessingan ka, giatagan ka sa kinuglingkuranan, use it for His honor and glory. Be grateful to Him. Use it for His honor, use it for other people in different means. Sa bisan unsang pamaagi, nga mahimayang Ginoo makatabang ka sa imong isikatawo. People of the living God, ang Ginoong Jesucristo gahisgot og parabola sa bangkitis kasal means fiesta, bangkite, full of blessings. Mao ni ang kinabuhi sa tao nga gustos Ginoo nga pirmi nimo ma-experience banquet or bangkite sa pabor, panalangin, grasya nga imo untang matambungan matag adlaw sa imong kinabuhi, imo masinati sa imong kinabuhi. In other words, when Jesus used parable of a kasal, wedding, banquet of a certain wedding, bangkite, kananay, matupas street word, hinabhabay, habhab, kaya ba mo sa word habhab? Anang kaon tamas ginawa ba? Kaon, why limit? Habhab. This parable reminds each one of us, nga kining Ginoo pirmi ganahuna, nga liguon kas daghang panalangin, pabor, milagro. And God wants you to be in this feast, in this banquet, in this what he call blessings, favors nga naa niining kalibutana. Di siya gusto ma-outside ka. Gusto siya nga naa ka main, maapil ka. Kay mao gina iyang gusto nimo matag adlaw, di ka maawahis pabor panalangin, gusto siyang naa ka. Present ka, apil ka nga mapaboran sa panalangin because every day, listen to this, every day ang Ginoo gahimog bangkit nining kalibutana sa milagro, panalangin, pabor, grasya. O gustong Ginoo usa ka nga makabenepisyo ni ana. Thank you for joining, thank you for watching. Thank you for being with me today. Ako mag-ampo nagkamao ta mo maghuwat sa inyong turno. Huwat mo kanus ang inyong panahon, time, linya sa pabor palay grasya. Ako mag-ampo makailaw ta mo ug mahibaw mo unsang lingkuranan ra ka ining panahon nagipalingkod sa Ginoo. Ayaw pangilog og lingkuranan nga dili imo. Ayaw kasinas uban kung laing lingkuranan ilang gilingkuran compare to your church. Because mao nay makaselpiti nato. Be contented to the church nga gihatag sa Ginoo ninyo, meaning posisyon lingkuranan, panahon dapit nga ang Ginoo nagamit sa imuha effectively. Mo ni ako nanalay sa akong kinabuhi, di man ko gibutang. Ano ko mangarap og lain pa. Kaya ako na nang giagian, ako na nang napamalandungan, kinigyod ang akong gipangita sa akong kasing-kasing. Makatabang ninyo, niya moderno man kong dagway, using also modern technology. Para magsibo ba, magmatch ang nagwali ug ang modernong teknolohiya. Kaya natao man kus modernong kapanahunan. Right? Do you agree with me? Ako magampo, mother people, nga unta, pirmi ka in, naa ka masulod, kay kada adlaw ang ginagpista. Ha? Kadung umuana, kada adlaw ang Diyos nagpista. Sa pabor, milagro, panalangin, nining kalibutana. O gustong Ginoo maligo ka sa daghang pabor, panalangin, meaning maapil ka sa kada adlaw nga pistas Ginoo. Ngayang gibuhat din sa kalibutan as I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pagampos man nga Biring Maria. Sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.